Matapos mo mag-convene bilang impeachment court, ipinag-utos ng Senado na ipatawag si Vice President Sara Duterte. Binigyan po siya ng 10 araw para sagutin ang impeachment complaint laban sa kanya. Nananatili namang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano sa kabila ng maugong na magkakaroon ng panibagong pagpapalit ng liderato. Saksi, si Sandra Aguinaldo. I state your name. Solemnly swear. Suot ang kanilang maroon na robe. Nanumpa kanina ang mga senador bilang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Senate President Alan Peter Cayetano ang tatayong presiding officer sa paglilitis. Matapos manumpa, deemed constituted na ang Senado bilang impeachment court. Mr. President, the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte with its annexes are now presented to the court for proper disposition and action. The same is duly noted and made of record. Kasunod nito ay ipinag-utos ng Senate Impeachment Court na ipatawag ang bise. Pinasasagot din siya sa impeachment complaint sa loob ng 10 calendar days. Let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. Pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial, she is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. 5 calendar days naman ang ibibigay sa prosecution para magkomento sa magiging sagot ni Duterte. Pag nakasagot na ang lahat, tsaka itatakda ang pre-trial. Ayon sa defense team ni Vice President Sara Duterte, susunod sila at maghahain ng angkop na tugon alinsunod sa konstitusyon at mga alituntunin. Hindi nila muna sila magbibigay ng karagdagang komento bilang respeto sa proseso. Si Senador Bongo, na kilalang kaalyado ng mga Duterte, sinabing gagawin niya ang kanyang trabaho at magiging impartial. Ako naman magiging impartial po ako. Inihalal po ako ng 27 million Filipinos. Magiging impartial po ako, ngunit dapat lumabas po yung katotohanan. Sabi naman ni dating Senate President Tito Soto, ang mga hakbang ng minorya ay para masigurong matalakay ng Senado ang articles of impeachment at magtuloy ito sa trial. We're making sure that forthwith is followed, and that's why it has started today. So the summonses will come, and then the responses of the prosecution, and then pre-trial begins. And then the trial will begin. We're making sure. Yun ang gusto namin mangyari sa amin dito sa grupo ng minority. We're making sure that that happens because yun ang expected ng ating mga kababayan. Part ito ng aming mandato na to find the truth, to seek justice, to render decision. Very happy na naging ayos at smooth convening of the impeachment. Sa kabila ng paggulong na impeachment, tiniyak ni Cayetano na magpapatuloy ang regular na trabaho ng mga senador, kaya aayusin ang kalendaryo nila para sa impeachment trial. Sa pagtatapos ng sesyon ngayong araw, nanatiling Senate President si Cayetano. Sabi ni Cayetano, may mga kinausap umanong majority senator para bumaliktad pero hindi niya pinangalanan kung sino ang kumausap. There were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot, intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, part of the enticement is that may term extension and then yun nga, regional Senate. Okay pa lahat, sabi yung walang bibigay pero grabe ang pressure. At saka talagang pinag-aaway. Wala mang palitan ng liderato, nagpahayag sina Senador J.V. Ejercito at Mig Zubiri na sasama na sila sa minorya. Nag-abstain sila nang magbotohan para sa Senate President noong nakaraang Lunes. Ayon kay Ejercito, inalok siya noong maging Senate Majority Leader kung sasama siya sa grupo ni Cayetano. I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that
that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence. I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. Natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. So, I prayed hard and discerned, I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. Na maiba ang pangyayari dito sa Senado, na maibilik natin ang dignidad ng Senado. For the first time in the history, nagkaputukan dito. May napipisil naman daw si Zubiri para maging Senate President. May I just say, this is my candidate for Senate. Sa ngayon, may 13 miyembro ang mayorya, habang 11 ang minorya na pinamumunuan ni Senador Tito Soto. Nang matanong kanina kaugnay nito si Soto, Did you feel frustrated about what happened a while ago na hindi nyo na-meet yung 13? Wala naman kami usapang gano'n. Wala pong gano'n. Spekulasyon pa lang yun. ang pulong umuno kanina ng minorya ay nakatuon sa pagtitiyak na kikilos sila ng naaayon sa alituntunin at proseso ng Senado. Pero yung meeting ninyo, what transpired? We're making sure that the minority will act accordingly. We'll make sure that the procedures are followed. That was the reason of your meeting prior to the session. Yes, yes. So did you meet what you aimed for in your meeting? Huh? Did you meet what you aimed for in your meeting? Yes, Okay. we did. Bago ang sesyon, nagkaroon din ng fellowship lunch si Cayetano kasama ang ilang religious leaders. What I do not know is if this is the beginning of my journey as the Senate President or if this is a despedida. Yesterday, someone sent me that the shortest serving Senate President served for 13 days. So hindi ko alam kung matatalo ko yung 13 days o kung 7-8 days lang po tayo. Sabi noon ni Cayetano, tanggap niya kung palitan siya bilang Senate President. Pero hindi siya magbibitiw sa pwesto dahil sa nangyaring putukan sa Senado. Doon sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. Nagbitiw naman sa pwesto si Senate Secretary Dong Mendoza. Papalit sa kanya si Attorney Jose Luis Montales na tatayo ring Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Dating City Administrator ng Taguig City si Montales. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.